Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Inantabayanan po natin ng bagyong Jenny. Napanatili ang lakas ng habang nasa Pilipinas Sea. Babala ng bagyo nakataas sa ilang lugar ng Pag-asa. Ito ay pinapatili ang bagyong Jenny sa lakas nito habang tinatahaka ang direksyon ng Hilagang Luzon. At panoorin po natin, sa ngayon ay nakataas ang babala ng bagyo sa ilang lugar ng extreme northern Luzon at inaasahang maapekto ito sa habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. At panoorin po natin ang UNTV at ito ang ating update reaction video dito kay Rob Trip. Thank you guys. Track nitong bagyong si Jenny ay sa extreme northern Luzon posibleng mas makaapekto at sa southern part nitong Taiwan. Ayon sa Pag-asa, kaninang alas 4 ng hapon ito'y namataan ng Pag-asa sa layong 330 km dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. Sa ngayon ay nasa 155 km per hour yung taglay nitong lakas ng hangin at bugso na abot sa 190 km per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 10 km kada oras. Ang wind signal number 2 ay nakataas pa rin sa area ng Batanes, samantalang ang wind signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa ibang lugar sa northern Luzon, particular dyan sa may Cagayan kasama ng Babuyan Islands, ang northern at eastern portion ng Isabela, ang Apayao at signal number 1 din sa may ilang bahagi pa ng northern Luzon, particular sa may northern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at Ilocos Norte. Ayon sa Pag-asa, yung mga lugar na nabanggit niyan ay makakaranas ng mga pagbugso ng hangin, lalo na sa may area ng Batanes na nasila ng signal number 2 ay makakaranas po dyan ng masungit na panahon. Samantalang yung ibang lugar sa ating bansa ay apektado pa rin nitong habagat na pinalakas ng bagyo si Jenny, kaya asahan natin ang Central Luzon, ang area ng Metro Manila, yung Southern Luzon, yung Mimaropa, Calabarzon ng Bicol area, kasama na yung Western Visayas ay makakaranas po ng mga pagulan dahil sa epekto nitong southwest monsoon o habagat. Sa mga susunod na oras at araw, inaasahan na tatahakin itong bagyong si Jenny yung direksyon papunta dyan sa may area ng southern part ng Taiwan, at pag landfall nito ay posible itong humina at lalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility probably to June by afternoon or gabi ng Thursday, June. Ibig sabihin, gabi ng Thursday, tama ba rin? Gabi ng Thursday, wala na sa Philippine Area of Responsibility itong bagyo? Yes, June. Subalit kahit na ito'y lalabas na ng PER natin, makikita natin yung kanyang pinaka-track, mahahagip pa rin nung kanyang pinaka-diametro dahil umaabot siya ng 1,000 yung kanyang diametro at mahigit sa 500 kilometro yung kanyang pinaka-radius mula doon sa gitna. Naabot na ngayon, yung bilog na yan, naabot na ngayon yung ilang bahagi ng Northern Luzon, mostly yung Batanes and Cagayan area, June. Sa may bandang Central Luzon, Ray, wala namang direktang epekto yung bagyo, tama, Ray? Wala. Ang posibleng makaapekto dyan, yung ating yung habagat at most probably yung western side ng Central Luzon, Zambales and Bataan area, Jun. Kasi kaya ako naman naitanong, Ray, kasi may narinig akong kwento na nag-aani na nga daw yung mga nasa Central Luzon ngayon, Ray. Nakaka-apekto ba ito doon sa, nag-umani ka, bago ka umani, biglang umulan? May epekto ba to doon sa aanihin mo, Ray? Yes, Jun, dahil pag ang palay, lalo na palay ang iyong tanim, ay talagang pag yan ay basa, ay mura yan kung mabibili. Most probably, mga 15 pesos, 14 pesos per kilo ang presyo niyan dahil yan ay nabasa. Ngayon, kung buti, kung meron pa tayong maaani, pero kung yan ay dumapa, yun ang delikado yun. Pag yan ay hinangin at dumapa yan, baka below 12 pesos per kilo na yung kanilang makuha dyan. Yung mga sinasabi mo dumapa ng mga palay na yun, Ray, yun ba yung nakikita lang sa mga palengke na kulay yellow?
Maaari, Jun, ano? Yes, maaari. Kahit pagpatuyuin mo yan, medyo, kung yan, baka malumlum yan, medyo may amoy na yan. Yung palay kasi pag medyo hinog na, ano, medyo dapat ang harvest, medyo mabigat ang bunga yan. Kaya konting hangin lang yan, talagang nabubuwal yung mga yan. Kaya ko nga kasi naalala yan kasi merong kakilala, rap-rap ang pangalan. Taga Central Luzon. Umaanin na daw sa kanila, Ray. Siguro kalala mo si rap-rap, ano, Ray? Ay, oo. Oo. Anong problema nga doon ng mga nag-aani yan, pag umaanin na daw doon, kasi di ba ang NFA mamimili ng 23 pesos na per kilo ng palay. Tama ba, Ray? 23 pesos per kilo? Dapat yun, Jun, dry. Oh, dry, Oo, ibig sabihin, ang moisture content noon, o halong konting moisture noon, mga 15% lang. Ibig sabihin, talagang tuyo, ready to mill na yun. Ayun nga, ang parang nagiging problema daw ng mga magsasaka, pag maliit lang yung magsasaka, ibig sabihin, unti lang yung hektarya yung inaanin niya, mapipilitan silang ibenta yun doon sa mga trader. Hindi sila makakabenta sa NFA. Para, may limit ba yun talaga, Ray, ang NFA sa pagbibili ng palay sa mga magsasaka? Yes, Jun, ano, ang maximum na pag-aari ng isang, as far as I know, 7 hectares yung maximum na pwedeng bilhin sa'yo. Yung anin ng 7 hectares sa isang magsasaka, yun ang pwedeng bilhin ng NFA. Hindi, ay yung mababa doon, pwede. Akala ko merong minimum lang. Lalo na sa ngayon, wala tayong nakita na minimum dahil in-intensify nga ng NFA ngayon yung pagbili nila ng palay dahil kailangan nilang dagdagan yung kanilang stock. So, kaya ganito lang kaliit ang volume, talagang sasamantalahin na bilhin nila yung karaming palay. Parang nga fake news yung kaibigan ko si Rap doon. Buti tinanong kita, Ray. Sige, maraming salamat, Ray Pelayo. Alright, napakinggan nyo ang Bagyong Jenny. Hanggang Thursday pa ng gabi at lalabas na ng Pilipinas. Ayan ang Bagyong Jenny. At pananatiling maging ligtas ang lahat sa Bagyong Jenny. At maraming salamat sa inyong lahat. Keep safe and healthy and peace out.